So magandang araw sa inyo guys. Ito na po yung part 2 natin about sa pag-recondition at pag-repair, paglinis ng brake system na stock up. So guys, papakita ko lang sa inyo. Iikutin natin ang gulong para ma-confirm talaga natin na stock up yung caliper ng brake na ito. So ayan guys, nakikita nyo guys, sobrang tigas talaga niya, hirap siyang ikutin. So tatanggalin na natin tong gulong guys. So ayan guys, natanggalan natin. So bago ko kalasin guys, is bugaan ko lang muna siya ng hangin kasi marumi siya. So tanggalin muna natin yung dumi. So una natin tatanggalin guys is ito, bolt na ito na 17mm at saka sa ibaba din yan. Ito, nasa ilalim guys, hindi masyadong makita. Kasi nandito na part ito, yung bolt na to, 17mm, tatanggalin natin yan. And then guys, ang karaniwang issue kung bakit nag-stock up yung caliper guys is ito lang dito guys. Ito yung holder na may bushing yan, tsaka ito, ayan, may parang rubber boots yan sa ilalim. Kadalasan yan guys is kinakalawang, natutuyo, kaya nag-i-stock up. Bihira lang akong naka-encounter guys o nakagawa na nag-stock up yung kanyang piston ng caliper. Kadalasan guys, ito lang yung dito lang na side banda yung kadalasang issue ng caliper kung bakit siya stock up. So sana dito lang yung naging issue niya guys, para hindi ko natatanggalin yung piston ng caliper. So tatanggalin ko na ito guys. So guys, suspected ko talaga na ito lang yung naging problema niya. Kasi kung hindi ito stock up guys, mahihila mo ito back and forth. You know, tigas. Sobrang tigas ng hilahin. So tatanggalin natin to guys, and then lilinisan natin ang loob nito. May mga pin yan, lilinisan natin. Pati yung ito, may butas yan sa ilalim. Lilinisan natin yan kasi expected natin na kinakalawang. So tatanggalin natin to guys. May allen wrench siya para matanggal natin. Guys, ang diskarte sa pagtanggal nito, kasi kadalasan matigas to tanggalin. Ang gagawin natin is pupupukin muna natin ng martelyo para mauga yung thread sa ilalim, para malambot na siya ikutin. So dito lang natin hawakan guys, kasi dito nakakapit yung kanyang tornilyo sa allen wrench. Ito. So pupupukin natin. Matigas-tigas siya guys. So ang diskarte nito guys, pag matigas siya, ibalik natin sa pagkabit. So ayan guys, hindi na natin kailangan higpitan yung bolt. Kahit kumagat lang ng konti, okay na yun. Then tapos hindi makita sa video guys, basta yun guys, yung allen wrench, yun yung tatanggalin natin. Kumuha lang ako ng tubo guys na maliit pang extension ko sa allen wrench. So naiikot na siya guys, tatanggalin ko na. Tatanggalin na natin. So ayan guys, ito na side guys, wala naman siyang problema. Ayan, ito yung pin niya, ito yung rubber boots niya. Kung titingnan nyo guys, hindi makita sa video, pero okay siya, may lubrication siya na grasa guys, ayan o. So hindi siya nanikit. So okay yung part dito, pero dito yung nagka-problema guys, matigas. So ito yung lilinisan natin. Yan. So ito guys, malinis naman siya, so buganan natin ng hangin.
Then dito guys, malinis naman ang kanyang rubber boots. So hangin lang yung ibubuga ko guys. Kaya natin ang grasa ng loob ng rubber boots. Dito din sa kabila guys, malinis naman siya, so hindi na natin kailangan linisan pa. Lagyan natin ang grasa. Malinis naman siya guys, so ibalik natin. So kanina guys, dati gumagalaw na siya. Ayan. Ayan. Hilahin natin back and forth. So gumagalaw na siya. Dati hindi yan gumagalaw. So try lang muna natin guys, kabit to, and then aapakan natin yung brake kung hindi na ba siya stack up. Pero kung stack up guys is no choice ako kundi tatanggalin natin yung piston ng caliper. So tabi ko na siya guys. Maluwag na siya ikutin, hindi na matigas. So try natin apakan mamaya. Didikitan ko lang muna yung tornilyo sa baba. So dikit na siya guys, try natin ikutin. Ayan. And then apakan ko muna ang gas speed, and then check ko ulit kung hindi ba siya stuck up. So apakan ko muna guys. Na-press ko na talaga siya ng todo, then try kong ikutin kung hindi na ba siya stuck up. So guys, talagang stuck up siya. So no choice ako kundi tanggalin natin yung kanyang piston caliper. Yung piston ng caliper kasi nga yung piston ang stuck up nito. So hindi ko alam ang history ng multicab na ito. Pwede rin kasi na yung unang gumawa nito is nagpalit ng bagong brake master. Kadalasan kasi guys sa bagong brake master, lalo na pag replacement, is tukod siya. Kaya ang nangyayari is stuck up yung issue niya, lalong lalo na sa caliper o disc brake sa harap. So no choice ako guys. Yan lang talagang isa sa problema kapag hindi ikaw yung nagme-maintain ng sasakyan, kasi hindi mo alam ang history ng sasakyan. So ito good naman, nalinis na natin yung kanyang mga rubber boots sa gilid, pero stuck up pa rin siya. Talagang ayaw niyang umikot guys. So tatanggalin natin to ulit, and then try natin tingnan yung piston ng caliper kung okay pa ba. So tatanggalin ko na and then try natin sikwatin yung rubber boots ng piston, then titingnan natin kung wala bang kalawang sa gilid ng piston. Isang kalawang. So ang gagawin ko nito is try kong sipain yung brake para lalabas yung piston, pero yung hindi naman siya totally lalabas. So ito rin yung diskarte guys. Kapag tatanggalin nyo yung piston, wag yung tanggalin yung flexible hose at saka yung fitting. Bumbahin lang natin yung brake pedal. Dahan-dahan ang lalabas itong piston ng caliper. So bumbahin ko lang yan guys, makikita nyo dahan-dahan yung lalabas. And then susubukan ko lang sa pamamaraan na ito. Ito yung diskarte ko guys. Hindi talaga totally na pinapalabas ko siya. So sa nakikita nyo yan guys, i-zoom ko lang. Ayan, sa nakikita nyo, may nakita nyo, may namumuo palang kalawang sa ilalim. So hindi natin totally tatanggalin yung piston ng caliper para this lang yung labor natin. Yung kalawang ito sa gilid kasi nasa ilalim pala yung kalawang nya.
So try ko munang sipain pa yung brake pedal para tumaas pa yung angat ng piston para malinis talaga natin yung gilid ng piston. Linisan natin ng liha na 1,000. Yan siya. So sa ganitong pamamaraan guys is nakakatipid tayo sa fluid. So ito guys. So after natin malinis dito sa ibabaw guys, hindi natin kayang lihain sa ilalim. Ang gagawin ko is ang tela siyempre. Tapos vice grip. Paiipitan natin ng vice grip to dito guys. Tapos lalagyan natin ng tela. Huwag natin isama ito guys dito lang sa labas. Yan. Then iikotin natin. So possibility nito guys, possible nito ng kalawang sa loob ng caliper yung butas niya. So no choice tayo guys, tatanggalin na lang natin tong piston ng caliper. So sa pagtanggal nito guys, nakikita nyo naman, sinipa ko lang yung brake pedal, lumalabas na yung kanyang piston. So sipain lang natin ng sipain guys hanggang sa lumabas na yung piston. And then of course yung brake fluid talagang lalabas yan. So no choice tayo. So sipain na natin guys. Labas na yung kanyang piston. So try natin ng konti. So yan, nakikita nyo yan. Yan guys. Pitan natin ng vice grip itong kanyang, yan, nakikita nyo itong kanyang flexible hose para hindi madrain yung brake fluid sa reservoir. So dapat timing lang sa pag-ipit, saka lagyan natin ng tela para hindi masira yung flexible hose. Ko na ng vice grip yung flexible hose, so hindi na malalabas yung brake fluid. Tatanggalin natin tong kanya. So sobrang na pala talaga siyang dumi guys. Ayan. So no choice tayo, kailangan sobrang dumi. Ang gagawin natin is tatanggalin natin to. Yan, ito yung kanyang o-ring guys. Ayan. Sa paglinis nito guys is pati yung kanal na nilalagyan ng o-ring is dapat malinis din natin ng maayos yan. Kasi yan yung sa nakikita ko na naging stuck up siya is kinalawang yung kanal na nilalagyan ng o-ring. So umaalsa yung o-ring niya kaya masikip na siya sa piston. So dapat linisan din natin ng maayos. So gagamit lang. Okay lang naman na kuskusin natin ng flat screw. Wala namang maging problema niyan. Ang pinaka-importante guys is itong kanyang piston is wala siyang gas-gas, wala siyang kalawang na yung kinakain na ng kalawang na parang malalim na siya. Kasi ito talaga yung nagsisild para hindi mag-leak yung tawag nito brake fluid. So kuskusin ko na ito guys. Ang kuskus nito guys kasi hindi na pwede ang flat screw na maliit. So gagawa muna ako guys. Umbrella lang yung ginawa ko. Yan.
malinis na siya. And then try natin ipasok kung swabe na ba siya. Una na ba siyang tawag nito, sabit. Swabe na siya. Swabe na siya. Try natin ulit. Ayan. So okay na to guys. So okay na to guys. Pwede natin ito ikabit ulit. Kuko guys yung dumidikit na kalawang sa rubber. Siya kasi pag na-stretch yan, tumataas na siya, hindi na siya papasok sa butas. May kumbaga sumusobra na siya. So iwasan natin na ma-stretch yung kanyang o-ring. Tapos ito, siyempre patutuyuin natin yung mga parts na nilinisan natin. Pero sa akin kasi guys is meron kasi akong compressor, kaya madali lang yung trabaho compare sa walang compressor. Pero kung ginagawa nyo to guys is siyempre kailangan nyo ng tuyo na tela para mapatuyo nyo yung hinugasan yung parts. And then pwede nyo rin na after nyo hindi talaga totally natutuyo yan, ibilad nyo sa araw ng saglit lang, matutuyo din agad yan. So ito guys is bubugahan ko lang siya ng hangin para matuyo. Linisan natin yung butas niya dahil nga nasarahan na siya ng alikabok. Masyadong makita sa gilid. Basta may butas yan sa gilid dito. And tapos para pag nag-blade tayo guys is maganda yung flow ng brake fluid. Yung o-ring. Kung para smooth lang siya ipasok. Try natin ikutin habang patulak sa loob. Pasok na talaga siya. And then kabit natin yung rubber boots. And then kabit natin yung rubber boots. Natin to ng grasa dito para iwas kalawang siya. Guys, para malinis yung gawa natin. Nakabit ko na finally. So lilinisan na natin yung excess na grasa na natanggal.